Hello, hello, hello! Welcome back sa ating channel, mga Itechiwarya. Kumusta na ang lahat? In today's video, babalikan natin si Maya Personal Loan. On taray, diba? So may nag-comment sa isa sa mga video ko ng Maya Personal Loan na talaga naman nag-aantay daw siya ng aking review again ng Maya Personal Loan. Sa mga bagong viewers natin dyan, hello, hello, hello. Ako nga pala si Team Marcos. Nagre-review ako ng mga pautang, credit loans, other financial products and services like savings account, mga ganon. And also, hindi din natin tinatantanan ang mga online lending platforms or yung mga ola-ola na yan. So, nire-review natin at hinihimay-himay natin ang kanilang mga interest rates, fees, charges, mga processing fee, kung anik-anik na yan, para maging aware ang publiko about sa mga pinapataw nilang mga interest or fees, yung mga OLA na tinatawag. So, dapat tumutok ka lang kay Team Marcos kasi marami kang matututunan sa kanya. O, diba, Antaray, pa-click na rin ang subscribe button. Yung bell icon dyan, paki-on na yan para every time nagkakaroon tayo ng ganito ang mga review, kayo ang unang maaambunan. And of course, nagpapag-Gcash giveaway din Akira sa ating mga viewers. Make sure you are subscribed para ma-qualify kayo, Antaray, diba? Tignan mo sila kuya ate, diba? Na-claim na nila ang kanilang mga giveaway. Nanood lang sila, nagkapera pa. Saan ka pa? Kay Team Marcos ka na. Taray! So ito na nga, ang dami nating sinasabi. So, balikan na natin si Maya Personal Loan at may ikukwento lang ako sa inyo. Na-clear ko na yung aking Maya Credit. So wala na akong pagkakajutang or any existing sa Maya Credit kasi nga kakabayad ko lang kanina. Inunti-unti ko siyang bayaran para ma-fully clear ko na siya kasi ayoko magkaroon ng madaming jutang. So, I'm not sure kung ang basehan ng Maya Personal Loan yung good payer kayata ng Maya Credit. Tignan natin na mabuti kung ano yung qualification. But ang sinasabi ko lang dito, ang natutunan ko, na-clear ko na, diba? Ang saya-saya ko, nabayaran ko na in full ang aking Maya Credit. Walang pagkakajutang. Charot! Okay, nandito ako sa aking Maya wallet. Antaray, wag niyo nang pansinin yung 20 pesos ko dyan, te. So, dito tayo sa credit. O, papakita ko lang sa inyo para maniwala naman kayo na totoo ang sinasabi ko. Diba? Cleared na ako. May available akong 10,000 credit limit dyan. Kasi ang credit limit ko naman talaga is 10,000. So, ibig sabihin, wala akong gamit o zero. O, diba? Kakabayad ko ng kanina, te. So, kaya ako flinear na itong Maya Credit kasi nga, nalalakyan ako sa service fee, te. 8.49%. If I'm not mistaken. Kung napanood nyo yung mga previous review ko about Maya Credit, panoorin nyo dito o pati yung Maya Personal Loan and click that nandito yung link. Pwede nyo i-click yung link di Itechiwarya. So panoorin nyo yan. And of course may mga playlist din ako ng mga pa-loans at kung anik-anik ng mga OLA. Panoorin nyo dito. Nandito lang. Mag-scroll lang kayo. Check nyo ang ating playlist dito sa channel. Okay, anyways. So, ito yung sinasabi. So, nalalakyan ako dun sa service fee. Kaya cleaner ko na inunti-unti ko talaga siya. Siguro 3 months ago, sabi ko na pag-decide ko na, ay parang gusto ko nang tapusin yung Maya Credit ko. Kasi hanggang 10,000 na naman credit limit. Saka may credit card naman ako na existing. So, ginagamit ko naman yung credit card ko ng madalas. Ito kasi si Maya Credit, wala nga siyang interest. Pero, may service fee siya. Malaking service fee, 8.49% per transaction. Okay, di ba? So, well, anyways, okay naman siya kung talagang may pambayad ka at nagbabayad ka on time. Pero, it's case-to-case situation. Iba-iba ang ating mga pangangailangan. So, ang akin kasi, gusto ko kasing tapusin yung mga ibang jutangs ko. Para wala na akong masyadong iisipin. Okay, punta tayo dito sa loans. Kamakailan lamang, actually last year, nag-launch ang Maya ng personal loan. So, nag-try ako pero hindi pa ako eligible. Pero, nung kamakailan lamang, siguro last week, napagtanto ko, sige nga, itry ko nga. So, nakita ko, pwede na pala akong mag-apply. So, ngayon, balikan na naman natin, kung talaga makakapag-proceed na tayo. Kasi last time, early access or early bird lang ang Chuwariwap ni Techi. So, ngayon, itatry natin, mag-apply. Okay, try natin mag-apply dito. Click ko na. Apply now! Ayan, pak! So, ayan nga. Get up to 250,000 pesos in an instant. Instant talaga. Pay with easy monthly installments up to 6 months.
Up to 6 months? Okay, check natin. But parang ang ikli, 6 months lang. Enjoy a monthly add-on rate of as low as 0.83%. Ay, mababa ha. Effective interest rate of 1.40% per month. Ang baba niya ha. Okay, continue natin. Data privacy, pakpak lang na. Continue. Survey na. Ay! Uy, hindi lang 6 months, te. Eh, tignan mo, 6 months yung yung pinakamababang terms nila. Up to 24 months! Up to 2 years! Okay. Ay, bagong update to ng Maya Personal Loan ha. Kasi last time sabi ko, bakit parang 6 months lang ito? Or parang ang ikli lang ng terms? I'm not sure kung nabanggit ko sa previous video ko na Maya Personal. Ngayon, nag-expand na, naging 24 months na 2 years. Oh, good job naman dyan, Maya Personal Loan. So, i-check natin. Kunwari, mag-a-apply ako ng okay, ang inisip ko sa 100,000 eh. Kunwari lang ha, 100,000. So, pag 6 months siya, ginawa ko ng 110,000 para may butal. So, pag 6 months siya, ang estimated monthly installment mo daw is 19,242.07 per month. Okay? Pero ang sinasabi dito, estimated lang naman. Review your final loan amount and term once approved. Kapag ginawa ko siyang 24 months, gusto kong isagad. Isagad na natin. 2 years. Diba? Ay! 5,000 lang. 5,428.08 per month. Ay! Nalalakihan ba kayo? Medyo malaki-laki ng konti. Pero parang sakto na rin siya, no? Kung 110,000 tapos 24 months, that's 2 years. Pasok na siya. Diba? Pero i-continue. I-check natin na mabuti. Okay, how much is your take-home pay? So, kailangan natin i-enter dito yung ating chinochorva every month. Okay, kung employed ka, diba, ilagay mo dito. Tapos, kailangan din nila ng company, tapos yung source of income mo nga. Yung sa akin kasi na-detect na niya kasi nga may Maya credit ako. So, itong nature of work, naka-default na siya. Tapos, yung source of income, others, pwede kong palitan siya as, employment, ganyan, pack. Next lang natin. And then, dito sa job title, okay, lalagay ko dito, specialist. Okay, specialist. Continue. Okay, tell us about yourself. May ganun, parang interview lang. Parang nag-a-apply ng trabaho. Okay. What is this loan for? So, yung purpose ng loan, lalagay ko dyan. Okay, chuchorvahin natin. Sabihin ko, home improvement. Ang taray, di ba? Kasi nga, gusto kong magpabakod. Charot. Gusto kong magpabakod na ng bahay. Tapos yung email address mo, na-detect na rin niya. I mean, nag-auto-populate na kasi may Maya credit tayo. At saka, syempre, may account na tayo ng Maya. Tapos gender, civil status, tapos yung tax identification, it's optional naman daw. Tapos yung name of my employer, nag-auto-populate na rin. Kasi nga may Maya credit ako. Ano ba? Paulit-ulit. Okay, continue. Kukonfirm na natin. Confirm details. Make sure your details are correct for a smooth application. Okay? So, ito yung breakdown. Check natin na mabuti. So, ito yung palagi kong sinasabi sa inyo sa ating mga jutanghera dyan na nanonood. Talaga naman, lagi-lagi nating basahin ang terms and conditions bago natin ito i-continue or i-confirm yung ating ginujutang te. Napaka-importante na himay-himay natin yung rates, fees, and other charges. Kung may mga processing fee, management fee ba yan, or other hidden fees, mga hidden fees na yan. Kasi nga, di ba, naloloka tayo sa mga hidden fees. Maya-maya, mabibigla na lang tayo. Dumating na yung statement of account na. Pero ano to? Sandamakmak na fees. Hindi natin alam na hindi pala tayo nagbasa ng terms. Nakalimutan natin magbasa ng terms and conditions na may mga maliliit na fine print na naka-print doon, hindi natin nabasa. So, kailangan natin himay-himayin talaga bago natin i-continue lahat ng mga kajutangan natin. So, ito na. So, yung gusto kong jutangin, desired cash loan daw is 110,000 pesos. Tapos, ay, ang taray, one-time bank charges, 0. 0 pesos, Okay. So, loan amount, 110,000 pesos. So, makukuha ko ba ito ng buo? Ha? Sa mga nakapag-try na, pa-comment and share naman kung nakapag-try na kayong mag-apply dito sa personal loan ng Maya. Kung nakuha nyo ba siya ng buo? Tapos, ang loan term, sinagad ko na. Diba? Mahilig naman ako sa sagad-sagad na yun. Charit!
So, ayun na nga. Loan term, 24 months. So, that's 2 years. Computing yun. Monthly amount due. So, eto na. 5,428.08. Okay? So, the indicated amount is only an estimate daw. Your actual monthly installment will be shown when you submit your application. Okay, nakakabahan na naman ako dito. Sa pa-surprise nila. Okay din, isasubmit ko na. Oh my God, isasubmit na natin. Bakit? That didn't load right. Ano ba? Ala, nag-error. Try again. Ay, ba't ka na? No. Kakaloka. Nagloloko talaga siya pag ganun. I-back natin. Ulitin ko. Siguro nag-log out siya. I-login ko ulit yung Maya. Okay, nagbabalik ako. So, i-continue ko lang yung kanina. So, eto na. Okay. So, inulit ko lang. Pag nakita nyo yung nag-didn't load right na yan, paki-login ulit yung Maya app. Hindi ko alam kung bakit. Siguro nag-idle siya. So, isa-submit ko na. Ito na. Pak! Nakakainis. Rejected na naman si Akla. Nakakaloka. Thank you for your interest in Maya Personal Loan. You are currently not eligible for Maya Personal Loan. Keep using Maya and we'll let you know when you can apply again. Talaga ba? Ano ba yan? Lagi na lang rejected. Ayaw nyo sa akin ha. Ayaw nyo sa business ko ha, Maya ha. Ano ba yan? So, at least na-clear ko. Naku, hindi ko na yata to ipupurso kasi lagi na lang ako na-reject na naman ako dun sa Salmon. Panoorin yung video na ite. Nakakaloka. Ano ba? There's something wrong with my credit score. Mababa nga talaga ang aking credit score. Ano ba? Well, anyways. Ba yan? Mag-GG po na lang ako ng pera. Dahil nga sa rejected tayo, i-check natin yung yung interest rate niya kung may other fees pa siya. Para alam nyo pag kayo ang mag-a-apply, di ba? Okay, check natin. Nandito ako sa website or FAQ ng Maya Bank. So, sabi dito, so instantly nga siya kapag na-approve ka and then as low as 0.77% monthly add-on rate daw. Tapos 24-month installment period. Okay? Pero kanina parang iba yung monthly add-on rate na sinabi doon sa app. Okay, pay up to 24 monthly installment. Okay? So, pwede mo siyang gamitin if you want to renovate your home or make a down payment on your condo, mga ganyan yan. Pwede nyo pambayad ng tuition ng mga junakis ninyo, school fees and other, diba? Mga libro, mga ganyan. Tapos, if you want to expand your business or magpatayo ng business, kapokpokan, business or diba? Ibang business bang gusto nyo? Tapos, pambili ng gadget, iPhone, iPad, mga ganun. So, once you accept your loan, also may chance ka pa parang i-accept or i-decline yung loan mo. Maganda yon. The full amount will be instantly transferred to your Maya wallet. Loan approval, amounts, and monthly add-on rate are subject to credit evaluation. So, if you want to parang may sample computation sila dito sa website. So, i-chuk-chak chenes nyo. Okay? O yan, ganyan nyo lang, check nyo. Okay, kung gusto nyo i-check kung magkano ang pwede nyo majutang at kung magkano ang babayaran nyo, gano'n. Ay, pareho lang pala, 5,428.08 per month for 24 months. Tapos, coming soon daw, 36 months. Ay, may 48 months. Ang taray! Hala. Okay, coming soon, 36 months, that's 3 years. Tapos 48 months, 4 years. O, diba ang taray? Perfect. Parang feel ko magiging okay itong si personal loan ng Maya. Sa mga nakajutang na dyan, diba? Sa Maya personal loan, pa-comment and share naman. Ano ba? Experience nyo. Na-approve ba kayo? Magkano at magkano ang interest? So, ganito siya. So, magka-qualify ka ng Maya personal loan sa ganitong paraan daw. Maya Personal is still on early access at the moment. Naka-early access pa pala siya, te. Kala ko ba naman full bloom na siya. You may be eligible for Maya Personal Loan if you've met the qualifications.
So, 21 to 65 years old, tas residente ka, Filipino resident. You have upgraded Maya account. Upgraded naman ako. You've been actively using Maya account. Actively using naman yung Maya account. Babayad ako ng mga bills ko dyan. Pero, subject to credit evaluation pa rin. So, pag nag-qualify ka daw, ino-notify ka daw regarding your eligibility to apply. So para bang ano siya, exclusive offers magiging datingan niya. So, dapat gamitin mo daw ang Maya app mo din. Ayan, yung interest, check natin. You can get a Maya personal loan with as low as 0.83% add-on rate per month. Effective interest rate of 1.40% per month. All applications are subject to credit evaluation. Exact interest rate will be reflected in the Maya app upon application. Okay, so once approved, makikita mo yung interest rate talaga. So, ganun siya. May mga other fees ba? Processing fee, Maya. Walang sinabi dito. So, ito yung basehan nila, basis of my loan amount daw. Kung magkano i-approve sa'yo. So, your Maya personal loan amount is subject to credit evaluation based on your monthly salary and your credit history. Continue to use Maya for your transactions and always pay your bills on time to help increase your potential loan amount. Okay, so yun na nga, sinasabi ko na sa inyo, di ba? Ang pangit kasi ng credit score ko ngayon. Di ba nasa 500 something lang lagapak. Very poor ang aking credit score. So, I'm still building my credit score. Ano ba? Pagbigyan nyo na Akira. I'm still building my credit score. Well, anyways, yan lang muna ang aking masasabi sa Maya personal loan. Naka-early access pa rin pala siya. Nakakalorka. By invitation siya. By invitation. So, makakatanggap ka ng SMS or text messages kung qualify ka na mag-apply. So, sa mga nakatanggap na, pa-comment and share naman para magkaroon din kami ng idea, mga na-reject. Diba? Kung paano ba yung mga ginawa ninyo. Charet! Maraming salamat sa pagtutok. Don't forget to subscribe to our channel and click the notification bell para every time na magkakaroon tayo ng ganitong video, kayong unang matatalsikon. Bye, yours for now. Be a responsible yutangera. Asan na yung phone ko? Ano ba? Nakakaloka, Mario. Tagal ko nang inantay yung Maya personal loan na yan, pero hindi mo pa rin ako ina-approve. Bakit ba? Dahil ba sa credit score ko? Ano ba? Pwede nyo i-override? Charit.